Meron ba kayong amplifier na may ganitong klaseng problema? Pakinggan nyo ha. Hello, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay susubukan nating i-repair yung amplifier na to. Sinubukan ko munang i-disconnect ang amplifier board sa tone control at kanyang power supply. At napag-alaman ko na ganun pa rin at walang pagbabago, lumalagapak pa rin. Kaya suspecha ko ay nandito lang sa amplifier board ang problema. Ito yung aking unang napansin. Itong kulay pulang wire na yan. Kapag binaligtad mo tong board na to, ay ubos na yung kanyang mismong jumper wire. Inubos na pala ng corrosion o kalawang. At ang iba ay wala na sa dapat na koneksyon. Maliban sa mga jumper wire na yung ating nakikita, ay meron pa akong ibang nakita na pyesa na putol na rin. Pero bago ko palitan yung mga depektibong pyesa na yan, ay sinubukan ko muna na i-check itong output transistor at lahat naman pala ay good na good pa at hindi pa kailangang palitan. Siyempre, lagi naman kasama sa pag-check ng transistor itong kanyang bipolar transistor. Yung iba ay good pa pero yung iba ay putol-putol na dahil na rin sa may katagalan na ay kinakalawang na. Ang ginawa ko muna ay pinili ko yung mga pyesa na okay pa. At yan muna yung ating ikakabit sa isang channel muna. Papatunugin ko muna kahit alin man sa dalawang channel, left or right. Pareho kasing walang audio yan, kaya kailangan ko munang patunugin kahit alin man dyan sa dalawa. Ganun po yung pamamaraan ko ng pagre-repair ng amplifier. I-disconnect ko muna kung ilang channel man meron ng isang amplifier at saka ko i-repair kung alin ang hindi na gumagana na channel. Sa nakikita nyo po sa video ay wala kayong makikitang nakakabit na bipolar sa isang channel na yan. Ito muna yung unahin kong patinuin para naman hindi masyadong masakit sa ulo. Ngayon naman ay susubukan kong testingin kung normal na ang tunog kahit isang channel lamang ang aking gagamitin. Okay, yun lang po muna at tumunog naman yung ating tinesting na kahit isang channel lang ang ating pinatugtog. Ito na po yung aking mga ipapalit para dun sa ating mga bipolar transistor na pinakita kanina, yung may corrosion na at kalawang. Bumili na po ako ng pasobra, stock ko na lang ang matitira. Ngayon dito naman tayo sa kabilang channel. Yung aking dapat na paghihinangan noong ating bagong biniling bipolar transistor ay tuklap na pala yung iba. Kaya ang gagawin kong paraan para dyan, sa ganyang kondisyon ng board, ay i-jumper ko na lang yung paa ng pyesa na aking ikakabit kung saan man ito nakadugtong o nakakonekta. Sundan nyo lang po yung location number ng inyong mga pyesa na tinanggal. May mga number po yan, same lang din po yan kung ano yung value ng pyesa na inyong tinanggal. Kaya hindi po kayo basa-basa maliligaw dyan. Lalo na po dun sa mga baguhan na sumusubok na matuto sa pagre-repair ng amplifier. Kahit po yung mga resistor na yan at saka yung capacitor, yung mga nakatapat po yan na bawat value. Kung ano po yung dapat na pyesa ang inyong ilalagay dyan. Ngayon naman ay isa-isa na natin kakabit yung ating bagong biling bipolar transistor. At i-jumper ko na rin kung saan nakakonekta yung paa, yung pin. Kasi nga hindi na natin maihinang doon, kaya kailangan nating hanapin kung saan siya nakakonekta. Maaring nung nagtanggal ako nung hinang kanina, ay sumama yung mismong yung mismong paghihinangan niya. Okay yan na-fix na natin. At nakabit na natin, na-jump na natin yung mga paa. Ngayon ay pwede na natin yung linisan para mawala yung mga alikabok. Kasi isa yan sa mga dahilan kaya mabilis magkaroon ng kalawang o yung corrosion. Kasi minsan ay napapasukan siya ng alikabok dahil meron niyang pan. Okay, malinis na. Ngayon naman ay pupwesto na natin itong ating amplifier board.
Ang una ko muna ikakabit ay yung para sa kanyang power supply, yung galing sa transformer. Titingnan ko kung pipitik na yung kanyang relay. At pagkatapos, saka ko naman ikukunik isa-isa yung connection niya para sa papunta ng ating tone control. Isuksok nyo lang po yan sa dapat na sa tamang posisyon kasi pag hindi po tama yung pagkakasuksok, hindi po yan papasok. Ngayon ay na-repair na natin yung dalawang channel ng ating amplifier. Kaya dalawang speaker na yung ating gagamitin para mapatugtog natin ng sabay. Pero bago ako magkabit ng speaker, ay kailangan ko munang tingnan kung mayroong DC output sa kanyang speaker connector. Dahil kung hindi at mayroon yung DC output, pwede pong masunog ang inyong speaker voice coil. Sayang naman, ingat bago mag-connect ng inyong speaker. At dyan din natin malalaman kung normal yung magiging tunog niya. Dahil kapag hindi, maaring yung isa ay pangit ang tunog o di kaya yung isang channel ay mahina ang tunog. Naku, panibagong troubleshoot na naman yun. Ganoon talaga, kailangan samahan ng tiyaga para matutunan ang isang bagay. Sana naman okay na at wala nang maging ibang sira pa itong unit na ating ni-repair. Ako, bago ko ibigay sa customer yung aking mga nire-repair na appliances, ako muna ang unang gumagamit. Hindi ko muna ibinabalik yung takip na nasa ibabaw, kung amplifier man yan, para lang sigurado ako kung mabilis ba siyang uminit kahit na nasa normal lang ang volume o yung lakas ng volume. Gagamitin ko muna yan habang nanonood ako ng movie o di kaya kung gusto kong ulan, yan muna ang gagamitin ko pang videoke. Ginagawa ko ang mga bagay na yan para kahit paano ay mabawasan yung tinatawag na backyard. At hanggang dito na lang muna at sana nagustuhan mo yung aking video na in-upload. Paki-like mo naman at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. At salamat sa inyong panonood at magandang araw sa ating lahat.